Malaki ang ambag ng mga OFW sa bansang Pilipinas. Sa ekonomiya, tumataas ang ekonomiya ng bansang Pilipinas dahil sa remittances ng mga OFW. Kaya kung meron kang isang nanay na isang OFW, panghalagahan mo yung mga pinaghirapan nila, panghalagahan mo yung mga pera na pinapadala nila sa iyo. Kasi hindi na maalis sa mga isip ng mga taga-Pilipinas o yung mga nandito sa Pilipinas na pag yung pamilya nila is nasa abroad is mayabang. Kasi ako, sinabihan din nilang mayabang. Oo, mayabang ako. Bakit? Hindi ako humihingi ng tulong sa iba. Mayabang ako. Bakit? Kung anong gusto ko, nakukuha ko. Kung anong gusto ko, nabibili ko. Na hindi humihingi ng tulong sa iba. Mas gusto ko pang tawagin akong mayabang kaysa nakakaawa. Kaya okay lang kahit sabihin ako mayabang kasi galing akong abroad. Kaya sa akin kahit tawagin ako mayabang, okay lang kasi yung mga taong nagsasabi sa akin na mayabang, hindi ako humihingi ng kahit isang butil na bigas para may makain ako. Ang pinambibili ko ng bigas at pinambibili ko ng pagkain, pinaghihirapan ko yan. Kaya yung mga taong nagsasabing mayabang ang isang tao or nagsasabing mayabang ako, inggit lang yan. Bakit ko nasabing inggit? Bakit sila naguhusga ng mga tao? Bakit sila nanguhusga ng mga kapwa nilang mayabang kung hindi naman ito nakasama sa isang bubong at hindi nila kilala? Nawala naman silang ambag sa buhay mo. Kaya kung anong gusto mong marating sa buhay mo, huwag kang makinig sa mga taong sabi-sabi. Kung ano yung desisyon mo sa buhay mo na nakakaganda sa future mo, gawin mo. Kasi yung mga taong nag-a-advise sa'yo, anong matutulong nila yan sa'yo kung alam mo na mali, susundin mo? Pag nagkamali ka, masisisi mo ba mga yan? Dapat ikaw ang gumawa ng sarili mong buhay. Ikaw ang gumawa ng desisyon mo sa buhay. At hindi yung nagpapayo sa'yo na wala naman narating sa buhay, bakit ka pagpapayuan ng ganun? Saan niya nakuha yun? Kailangan mong pagalitan ng isang tao para magising. Kailangan mong pagalitan ng isang tao para ipamukha sa kanya na mali siya, hindi dahil nagagalit ka. Para magising siya at itama ang kanyang pagkakamali. Pero iba kasi yung mindset ng mga kabataan ngayon. Kung ayaw nilang pakilaman sila, di itayo nila sarili nila. Kung kaya nila sarili na, o di maganda. Kung kaya nila sarili na, huwag silang humingi ng tulong sa iba. Kaya tandaan nyo guys, sa lahat ng mga nagsasabi ng isang tao is mayabang, wala akong pakialam po sa inyo kahit hanggat hindi ko hinihingi sa inyo ang pambili ko ng bigas, hanggat hindi ko po hinihingi sa inyo ang perang pambili ko ng ulam. Manigas po kayo sa kakasabi ng mayabang. Gusto kong maging komportable sa buhay pagtanda ko, kaya hindi ako nakikinig sa ibang tao. Kasi pag nakikinig ka sa ibang tao, maliligaw ang utak mo, maliligaw ka ng landas. Pwede ka nang makinig sa ibang tao kung alam mo yung isang tao ay eksperyensado na, nakarapat dapat siyang magbigay ng advice. Hindi yung habang buhay lang siyang nasa bahay, na wala naman narating sa buhay, tapos tagapayo mo, anong i-advise niya? Tambay. Guys, bato-bato sa langit ang tamaan, wag magalit. Isa akong advocate, hindi lang basta-basta na social media influencer. Ikumpara nyo ang mga content ko sa iba, hindi ako nagpapabida sa social media para sa revenue. Hindi ako pakitang tao. Kung ano yung nakikita nyo dyan, na screen na yan. Ako yan. Kaya marami nagsasabi sa akin na mayabang kasi hindi ako plastic. Isa naman yung nagpapakita, gikwento niya yung buhay niya na kung ano ka-plastikan, kabaitan. Behind the camera, ang pangit naman ng ugali. So, ang sarap sana tumulong guys sa mga taong alam nating walang-wala. Pero, hindi dapat tulungan yung mga taong walang, hindi marunong mag-appreciate mga bagay-bagay.